So kung mapapansin niyo, yung recovery na ginagamit sa gym, siya lang din naman yung mga recovery sa actual life kahit hindi ka naggi-gym. Ano ba yung mga kailangan mo in terms of recovery 'pag naggi-gym ka? Number one is sleep. Kahit naman 'di ka naggi-gym, kailangan mo talaga ng 6 to 8 hours of sleep. Well, hopefully 8, pero siyempre I understand yung ibang mga trabaho is super busy. So at least 6 sana ma-target natin para makapag-recover yung katawan natin. Another is yung adequate protein. 'Pag kasi hindi ka nagko-consume ng enough protein, mararamdaman mo kapag naggi-gym ka na hindi ka nagre-recover as fast. So kasi siyempre 'pag nagre-resistance training ka, napupunit yung muscle mo kasi on a micro level. Ngayon, 'pag napunit siya, masakit yung katawan mo the next few days. Yun yung dahilan bakit masakit yung katawan mo the next few days, 'di ba? Kailangan mo ng protein para mag-regenerate yung katawan mo, yung muscle mo. So, hindi lang siya actually sa muscle. Actually, yung ibang part ng katawan mo kailangan niya ng protein, hindi lang yung muscle mo. So, mahalagang-mahalaga na meron kang adequate protein. Another is, kailangan mo i-manage yung stress. So, siyempre, iba-ibang stress level. May mga students, may mga work naman na sobrang stressful. So, hindi maiwasan yung stress, di ba? Pero as much as possible, baka pwede namang ma-manage yung stress para hindi siya destructive sa atin na sobra. Kasi, 'pag stressed ka, nakakatanda siya, nakakapangit, nakakaubos siya ng nutrisyon sa katawan. So, imaginein mo paano pa 'pag naggi-gym ka, paano pa 'pag nagta-try ka mag-build ng better body tapos nai-stress ka lagi. Mararamdaman mo nun na parang lagi kang wala sa kondisyon. Mararamdaman mo na kahit madalas ka na nagbubuhat, nanginginig pa rin yung braso mo sa mga simple na lifts. Siyempre kung mabigat yung binubuhat mo, manginginig talaga yung braso mo. Pero ibig ko sabihin, kahit yung medyo mas magaan dapat sa'yo, nanginginig pa rin yung braso mo. And then another is, syempre, adequate yung water mo. Kahit hindi ka naman nag-gym, kailangan mo pa rin ng enough na water. Unang-una, para mabilis ka mag-recover. Another is, syempre, pag na-dehydrate ka, delikado. So, pwede kang ma-heat stroke, mahilo, maraming mga consequences pag di ka umiinom ng tamang amount ng tubig. Pwede rin maapektuhan yung bato mo. So, ayaw naman natin na magkaroon ng long-term effect yung hindi natin pag-inom ng tubig. Another thing is yung rest days. Hindi mo naman kailangan completely mag-rest sa gym, pero kung hinit mo na example today yung legs, tomorrow, i-rest mo na siya, or 2 days, or 3 days actually. Kasi ang muscle natin is nagre-recover siya at nag-grow during those times na hindi mo siya win-workout. Well, after ng workout. Bigyan mo siya ng 1 to 3 days para sure, di ba? Pero kung masakit pa rin yung katawan mo, syempre, wag mo muna siya i-workout. So kung mapapansin nyo, yung recovery na ginagamit sa gym, siya lang din naman yung mga recovery sa actual life kahit hindi ka nag-gym. So yung pagtulog ng maayos, pag-inom ng tubig, pagkain ng maayos, pag-iwas sa stress. So lahat naman yun kahit hindi ka nag-gym nakaka-benefit sa'yo. So kapag kulang ka kasi sa recovery, mapapansin mo na na-overwork yung katawan mo, nagre-risk ka ng overtraining. Kung talagang meron kang shape na tina-target, medyo mas mabagal mo kasi siya ma-reach eh. So, mas efficient na nagre-recover ka ng maayos. Ginagawa mo yung mga responsible na things for recovery.